Inadapt na ng mababang kapulungan ang report ng Good Government Panel kaugnay yan ng samantala isang misa naman ang isinagawa sa Kamara para sa prosecution team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dismayado naman ang ilang mambabatas tungkol sa pagbabalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa mababang kapulungan. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Kate Renya live mula sa Batasang Bambansa. Kate? Princess, sa ginanap na misa kanina dito sa Kamara, iprinesenta ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment para ito ay mabasbasan at nag-alay rin ng panalangin sa kanila para magampanan nila ang kanilang tungkulin bago formal na magsimula ang impeachment trial. Dumalo sa ecumenical service ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ginanap sa House of Representatives ngayong araw. Present dito sina Representatives Marcelino Libanan, Jervil Luistro, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Arnan Panaligan, Isabel Zamora at Jonathan Keith Flores. Kabilang din sa mga itinalaga bilang prosecutor ng impeachment trial sina Representatives Loreto Acharon at Lawrence Defensor. Dumalo rin sa misa ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Pinangunahan ng mga lider ng Christian churches at Muslim imams ang interfaith prayer and reflection services. Sama-sama silang nanalangin para sa paggabay ng Diyos sa prosecutors at manaig ang hustisya at katotohanan sa paglilitis. Binasbasan din dito ang 7 articles of impeachment na nakatalagang ipresenta sa Senate Impeachment Court para sa panimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, June 10, naghain ng motion si Senator Judge Alan Peter Cayetano para ibalik ang pagpresenta ng Articles of Impeachment sa Kamara. 18 senador ang bumoto na pabor sa desisyon, samantalang 5 dito ang hindi pabor. Samantalang nagbigay naman ng pahayag ang Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado patungkol sa biglaang desisyon ng Senado pagdating sa impeachment trial. Anya, dismayado siya sa naging hakbang ng Senado. Nakaka-insulto yung ginawa nila eh. Kasi ang House of Representatives saka ang Senate of the Philippines co-equal. Co-equal branches ng gobyerno at parang ang ginagawa nila, they are trying to supervise us. Dagdag pa niya, ngayon lang nangyari ang pag-remand ng impeachment case sa kasaysayan ng bansa. Sana maging respectful din sila sa House of Representatives. Wala pang nangyaring ni-remand case sa pagkakaalam ko, first time itong nangyari sa history of the country. Ayon naman sa human rights lawyer na si Attorney Antonio Bucoy, hindi naaayon sa konstitusyon ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa mababang kapulungan at maituturing itong pagtataksil sa saligang batas. Princess, pagkatapos ng misa, nagkaroon muna ng closed-door meeting ang prosecution team at pasado 3:00 ng hapon nang isagawa ang press conference. Dito nila inahayag ang kanilang saloobin ukol sa pagbabalik ng Senado ng 7 articles of impeachment sa Kamara. Binigyan din ng House prosecutors na tuloy na ang impeachment trial at wala nang makakapigil nito. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.